feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they Hey yo mga kaboltok, welcome po sa panibagong video. Usapang NCAA muna tayo. Sa mga hindi pa nakakilala kay Andy Himao, Marc-Andre Himao ang complete name niya. Siya ay tubong Iligan City at ipinanganak noong June 26, 2006 at may height na 6 feet. Unang nakilala si Himao noong siya ay napik ng Gilas para sa FIBA Under-16 Asian noong 2022 na ginanap sa bansang Qatar. Sa edad na 15 ay pinakabatang pick si Himao sa roster ng Gilas at nag-average siya dito ng 4.7 points, 3.3 rebounds at 1.2 assists per game. Diyan ay nakalaban nila ang mga teams galing Japan, Iran, Australia at iba pang mga Asian teams, kung saan ay pampito ang Gilas Pilipinas sa final standings. Pero mas nakilala si Himao sa mundo ng basketball nang dalhin niya sa kampeonato ang San Juan de Letran nitong katatapos lamang na NCAA Season 98. Dito ay nag-average siya ng 17.5 points, 9.5 rebound at 3.5 assists per game. At siya ang tinanghal na most valuable player. Siya ay nabansagang Andy Himao Damamaw dahil sa pagiging high flyer at athletics player niya. Matapos nga niya ay umugong na ang pangalan ni Himao at ngayon ay kararating lang niya sa Amerika upang tuparin ang pangarap na makapasok sa NBA balang araw. May mga kumakalat pa nga na video at larawan na kasama niya nagte-training ang 4-time NBA champion at one of the greatest shooter of all time na si Klay Thompson ng Golden State Warriors. Sa mga nagtatanong kung bakit magkasama sila sa training, ito ay dahil ang 4 years ng trainer ni Klay Thompson na si Charlie Max Torres, also known as the Bucketsworth, ay siya ding magiging main trainer ni Himao sa US. So ayun na nga, nadagdagan na naman ang listahan ng mga Pinoy na gagawa ng pangalan at magpapakilala sa larangan ng basketball sa Amerika. Good luck sa kababayan natin na si Andy Himao aka Damamaw. Diretso naman tayo sa NBA. Tuluyan na nga tinapos ng Golden State Warriors ang mga kumakalat na balita patungkol sa pagkuha nila sa big man at veteran player na si Dwight Howard. Ayon kay Shams Charania ng The Athletics, matapos ang 2 araw na pagbisita at pagsama sa mga training kina Draymond Green at Chris Paul ni Dwight Howard sa camp ng Golden State Warriors, ay nagdesisyon ng GSW na wag nang papirmahin ng kontrata ang 37-year-old veteran at mag-stick na lamang sa kanilang small ball lineup. So panigurado maraming GSW supporter ang hindi matutuwa sa balitang ito dahil kung titignan natin ay talaga namang fit na fit si Howard sa kanilang lineup, lalo na at pwede pa niyang maging katandem si CP3 pagdating sa mga love play set nito. At kung pagdating naman sa depensa, rebounding at shot blocking ay talagang maasahan si Howard, tulad na lamang nung nagkampiyon ng Lakers noong 2020 Western Conference Finals at nakalaban nila ang Denver Nuggets na kung saan ay si Howard ang nagbigay ng sakit ng ulo pagdating sa depensa dahil talagang pinahirapan niya ang star player ng Denver na si Jokic. At naka-advance nga ang Lakers sa NBA Finals at sila din ang naging 2020 NBA champion. Lipat naman tayo sa papalapit na NBA preseason. 2 weeks na nga lang at magsisimula na ulit ang NBA preseason at spotted na magkakasama nag-practice sila LeBron, Davis, Reeves, Hachimura at Russell. Maagang sinimulan ng Lakers ang kanilang training camp at ayon sa report ay gumawa na ng mini camp ang Lakers. Mukhang silang 5 na nga ang magiging starting 5 ng Lakers. Matatandaan natin na nitong katatapos lamang na NBA season ay nasweep sila ng defending champion na Denver Nuggets sa Western Conference Finals. Isa na ito marahil sa pinaghahandaan ng Lakers kung paano sila makakabawi sa Nuggets sa paparating na NBA season. Hanggang dito na lang muna ulit mga kaboltok. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please like, share, and subscribe to my channel, Basketball Talk TV. Kindly hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Hanggang sa muli mga kaboltok.